Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, Yumkin Said. Bago po natin panoorin po yung sinabi ni Atty. Panelo tungkol po sa impeachment na nangyayari, isa muna dyang subscribe at isang like sa aking channel. Bago po natin puntahan po ang mga litanya ni Atty. Panelo, ako breaking news muna tayo mga kababayan ko na ibinasura ng Commission on Election or COMELEC nitong Miyerkules o kahapon yung 75 million na campaign donation kay Senator Rodante Marcolita ay ibinasura na. Good news yan mga kababayan ko. Baka sa susunod ng mga araw makalabas na si Rodante Marcolita. Di ba? Mainit-init pa tong balita, no? Alam mo sinasabi kasi ni Panelo, balik tayo kay Atty. Panelo kasi nga yung sinabi rin po ni Juan Ponce Enrile yung nabubuhay pa si Juan Ponce Enrile, yung ang ginawa na ni BP Sara ay hindi po impeachable offense. Yun po ay conditional lang. Kaya yun po ang sinasabi yun ang sinasabi ni Atty. Panelo, bakit ipinipilit po ng mga prosecution na gawing impeachable offense yung sinabi ni BP Sara hindi naman ka-impeach ang ginawa ni BP Sara kahit si Juan Ponce Enrile ay nagsasabi. So yun ang gustong malinawagan ni Atty. Panelo kasi ang sabi niya kaya pinipilit lang idiin masyado si BP Sara kasi nga may posibilidad talaga na mananalo si BP Sara sa 2028 election for presidential. So ito po yung paliwanag ni Atty. Panelo. Hindi ko maintindihan ng prosecution bakit nila ginawang testigo itong NBI agent. Ano ba ang purpose nila? Ayon sa kanila, this person will authenticate the proceeding na nangyari dun sa November 24 na press conference ni Inday Sara. Ibabalidate niya, madalit sabi. Teka muna, sino ba nagki-question? Wala naman nagki-question sa defense. I have not heard any statement from the defense that we are questioning that event never happened. That the Vice President never uttered those statements. Alam mo, para sa akin mga kababayan, kung tatanungin nyo, para sa akin, napanood na yata yung mga video na yan ng buong madlayan. Para sa akin, parang hindi naman yata ka-impeach yung sinabi ni BP Sara. Kahit ako, bilang isang ordinaryong citizens lang, hindi ko po masasabi na impeachable yun. Para sa akin is, normal lang yun na maglabas ng sama ng loob. Kasi unang-una may kausap siya Yung isang vlogger na si Princess Maui, kausap ni BP Sara. So, ibig sabihin may kausap si BP Sara, hindi naman yun is direct na sinabi ni BP Sara doon harap-harapan sa mga kay Romualdez at kay Bongbong Marcos at kay yung First Lady. Hindi naman sinabi na harap-harapan. Doon lang niya sinabi kay Princess Maui na isang vlogger. Kaya nakapagtataka rin ako bakit ganun na lang idinidiin nila doon sa sinabi ni BP Sara. True sa sa live streaming pa yun Kaya ito nagtataka rin si Atty. Panelo. Attorney na ngayon Tapos ang isa ring kalidad na attorney si Juan Ponce Enrile. Ayaw pa nilang paniwalaan Is being accused of as a threat. Wala, di ba? O sa madaling sabi, ba't mo ilalagay yun? Anong purpose mo? Madaling sabi, yung pinag-uusapan nilang video, mismo si Vice Presidente Duterte, hindi niya tinatanggi yun. Ang pinag-uusapan dapat doon, prubahan ninyo na yung mga sinabi niya ay babagsak sa impeachable offense o isang krimen para maging grounded yung inyong demanda. Ay hindi Ang ginawa nyo, ginamit nyo lang yung testigo para siraan siya. Ang nangyari pa nga, naging useful sa prosecution. Kasi lumalabas na itong testigo, unang-una, hindi naman talaga siya expert. Pangalawa, meron siyang mga sinasabi doon sa mga investigasyon niya na nagpapakita na hindi malalim ang naging investigasyon niya. Kasi hindi niya kinonsider yung mga kalakaran o circumstances leading to the statement of the Vice President. Kasi the statement of the Vice President was only a reaction to a blogger's question. Kung baga, dahil ang tanong ng blogger,
Paano na ho yan? Nanganganib ang buhay nyo eh. Gusto kayong patayin. O kaya ang sagot naman ng isa, huwag ka mag-alala. May mga kinausap na ako and so forth and so on. Ibig kong sabihin, yung kanyang mga salitang yon ay, kung baga siya po ay tumatawag ng pansin at humihingi ng tulong sa mga kababayan natin na ang buhay ko po ay nanganganib ngayon, may papatay sa akin at kung ako po ay mapatay, ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw ang magiging utak ng pagpatay sa akin. Kaya tulungan niyo ako, ipaghiganti niyo ako. Yun ho ang context noon. Never pagbabanta. One thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion dyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Hindi po ba si Chief Presidential Legal Counsel yung pumalit sa akin? Si Johnny Ponce Enrile? Nagbigay na ng opinion dyan. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not grave threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Alam mo, 100% ang sinabi ni Attorney Panilo na talaga may posibilidad talaga na mananalo si VP Sara. Kaya ganun-ganun na lang ang kanilang ganun-ganun na lang ang kanilang pagtatangkang pabagsakin si VP Sara. Tignan mo kahit maliliit na mga issue. Maliit na mga issue sinasalip pa sa impeachment. Marami rin yan mga kung mababalitaan nyo, marami rin yung mga istorya doon na kahit sa loob ng mga pamilya. Kapag ako bugbugin alam nyo na kung sino pupuntahan nyo. Parang ganun din lalo nga lupa sa mga sa mga kabataan, di ba? Kapag makakausap nyo. Ganun po lagi ang lagi ganun sinasabi sa kanilang mga magulang na kapag sila bugbugin, kapag ako bugbugin nito, alam niyo na kung sino pupuntahan kasi siyang nag-aano sa amin Siyang may galit sa akin. Parang ganun ang nangyayari Parang ganun ang nangyayari. Pero walang act of yun. Walang act condition lang yun. Ibig sabihin, hindi po mangyayari yung kung hindi man mangyayari. Bakit? Bakit binatay na ba sa Bongbong Marcos si Lisa Marcos? Hindi naman sila namamatay. Ang usapan doon kapag mamatay si VP Sara, di ba? Clear na clear po ang statement ni VP Sara. Kapag mamatay ako, patayin mo rin sila. Hindi naman pinatay si VP Sara So anong kinakatakot doon? May nangyari ba? Kaso lang ang nilalabas kasi nila, pinipilit nila Pinipilit nila, hindi nila, pati unang-una yung mga statement, yung mga prosecution, sinasabi nila, kapag patayin si Lisa, hindi naman ganun sinabi ni VP Sara Kapag patayin daw si Lisa, pati si Marcos, hindi ganun sinabi ni VP Sara, kapag ako ay mamatay. Yun ang kanyang pinaka-statement. Kaso lang, kahit mababasa mo sa mga social media, sinasabi ni VP Sara, hindi doon sila nakikinig sa totoong istorya, kung anong pinanggalingan Ano bang sinabi ni VP Sara, pati pangalawang kausap ni VP Sara, ay isang vlogger lang. Doon pa yung nagkakaroon sila ng palitan ng kuro-kuro. Pero ang nangyayari, yung pala ginawa ng ginawa na impeach pala yung pinag-uusapan ni Princess Maui pati ni VP Sara. So yun muna mga kababayan ko. Sa mga hindi pa niya nakasubscribe, please subscribe my channel. At sa ngayon, masalam.